lamang ito sa kanyang pangalan upang siya ay iiyak at laging sunod-sunuran sa inyo. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking tuturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Sa lahat po ng mga nagko-comment po dito sa aking channel, mag-ingat po sa lahat ng mga nagre-reply sa inyo na dinadala kayo sa WhatsApp at sa kanilang imo apps upang makaiwas po tayo sa mga scam. Ngayon, ang inyo bang karelasyon ay sobrang ang tigas ng ulo, yung tipong ikaw na lang yung laging sunod-sunuran sa lahat ng gusto niya at wala kang magawa dahil po sa inyong pagmamahal sa kanya. Yung ayaw na ayaw ninyo ng gulo, kaya lahat ng gusto nila ay sinusunod mo dahil ayaw mo na maghiwalay kayo, ayaw ninyo na masira ang relasyon ninyo. Bakit kailangan mong umiyak? Bakit kailangan mong maging sunod-sunuran sa kanya? Bakit kailangan mong magtiis kung pwede naman na siya mismo ang maging sunod-sunuran sa inyo, na siya mismo ang magtitiis sa inyo na lahat ng gusto mo ay susundin niya? Ito ay pwedeng gawin sa parehas ang kasarian ng mag-partner. Babae ito babae and lalaki ito lalaki. Siyempre sa ating babae at lalaki na mag-partner, and pwedeng mo itong gawin kahit na kayo ay magkalapit at magka-LDR. Kahit na never pa kayo nagkikita, pwede mo itong gawin basta't may relasyon lamang kayo sa isa't isa. And ayun po, dito po kailangan natin ng bagay na ating gagamitin. Kailangan lamang natin dito ng kahit anong kulay at anong klaseng kandila pwede. Kandila po kahit na ito ay gamit at bago, pwede nyo po itong gamitin. And kailangan din po ninyo dito ng maliit na papel lamang at panulat. Ito lamang ang ating kailangan. Yung syempre ang ating panindi, posporo o di kaya lighter. So, ayun po, kapag ready na yung mga bagay na ating gamitin, ihanda din po natin ang ating sarili. Dapat alam po natin sa ating sarili na gustong-gusto natin itong gawin. Alam po natin sa ating sarili na ito ay makakatulong sa atin na isa sa mga dahilan para maging malambot at hindi natigasin or hindi na maging matigas ang ulo ng inyong partner. Dito po kailangan na mag-isa ka lamang na gumawa nito at wala pong dapat na nakakaalam. Dapat isikreto mo ang paggawa nito, at kahit na ito ay gumana na, dapat po ay hindi mo pa rin ito ipagsasabi at mananatili itong sikreto para sa iyo. So, ayun, kapag ready ka na, pwede mo na itong simulan. Ang gagawin mo lamang dito ay napakadali at napakasimple lamang. Dito sa papel, isulat mo lamang dito ng 3 beses yung kanyang pangalan at apelyido ni target. 3 beses po, na paulit-ulit. And kapag naisulat mo na dito yung pangalan at apelyido ni target, ang gagawin po ninyo, ang inyong kandila po ay inyo itong sindihan. Sindihan ito, at habang nakasindi, nakailaw ang kandilang ito, titigan mo lamang ang apoy ng kandila at humiling kayo. Humiling kayo ng nagmula sa inyong puso, taimtim po dapat ang inyong mga sinasabi. Kailangan hilingin po ninyo dito sa pamamagitan ng kandilang ito, ang aking partner si pangalan at apelyido iiyak gamit ang kandilang ito. Iiyak siya at walang magawa kundi maging sunod-sunuran sa akin. Lahat ng gusto ko, lahat ng sasabihin ko ay papapakinggan niya. Lahat ng aking gusto ay susundin niya at hindi na ito magiging matigas ang ulo. So, sabihin nyo lamang dito lahat ng gusto ninyo. Sabihin niyo dito kung ano man yung sasabihin ninyo. Ang importante lamang, ito ay good intention. Ito ang importante, ito ay ikakaayos niya lamang. At pagkatapos nun, ang papel na ito ay patakan ninyo ng wax ng kandila. Dapat po masintro po dito sa kanyang pangalan at apelyido ang pagpatak, or mas maganda na matakpan ng wax ng kandila yung kanyang pangalan at apelyido. Dapat po matakpan, or depende sa inyo kung tatakpan ninyo or hindi. Pero mas maganda na matakpan lahat ng kanyang pangalan at apelyido ng wax ng kandila
mas maganda po na matakpan itong lahat. So, habang pinapatakan ninyo ito ng wax ng kandila, dapat po ay paulit-ulit nyo pa rin sasambitin yung kanyang pangalan at apelyido at yung magic words natin na iiyak ka at wala kang magawa kundi maging sunod-sunuran sa akin. Susundin mo lahat ng sasabihin ko, susundin mo lahat ng aking gusto or papakinggan mo ako. Lahat po sasabihin ninyo. Kailangan sabihin ninyo na lahat, basta importante po ito ay good intention. Sabihin ninyo lahat-lahat ng gusto po ninyo habang pinapatakan ninyo paulit-ulit. Kung matagal, mas maganda na takpan ninyo lahat ng kanyang pangalan at paulit-ulit ninyong ibulong yung pangalan at magic words para mas maramdaman niya kung ano yung gusto mo at ma-feel din niya kung ano yung nararamdaman mo dati na ikaw yung laging sunod-sunuran sa kanya. So gawin po ninyo ito sa mga taong mga matigas ang ulo, para sa taong or para sa partner ninyo na matigas ang ulo, tabis po ninyo itong gawin para sa kanya. So, ayun po, kailan ito pwedeng gawin? Gawin ito sa araw ng Tuesday and Friday. Gawin po ninyo ito ng kahit anong oras, and mas maganda na gawin natin ito ngayong mahal na araw. Depende po sa inyo. Malapit na po ang mahal na araw, gawin po ninyo ito. So, ayun po, pwede din ito sa kabilugan ng buwan. So, ayun, pagkatapos mong patakan at na-feel po ninyo or sa tingin ninyo na nagtuyo na yung wax, tupiin or kumuha kayo ng isa pang papel, ibalot ito at ilagay sa ilalim ng inyong kama or sa ilalim ng inyong higaan o di kaya sa ilalim ng inyong unan. Depende po sa inyo or sa loob ng inyong cabinet. Ilagay po ninyo ito doon. So, ayun. Sa lahat ng gustong magpa-shoutout, mag-comment lamang sa baba para ma-shoutout ko kayo sa next video. And sa lahat po ng mga nagtatanong, mag-comment lang din po sa baba para ma-replyan ko din po kayo. So, ayun po. Salamat po sa inyo. Bye-bye everyone. God bless us all.